Kay Soto 5 blocks ang nagawa at game day na nga ng Gilas laban sa team ng Hong Kong ngayong araw at Gilas maglalaro sa home court ng kalaban. 8 PM ang oras ng laro at sigurado na aabangan ito ng mga Filipino basketball fans at maging yung mga Pinoy na nasa home court ng kalaban ay excited na nga rin na mapanood ang Gilas. 11 players ang gagamitin ni Coach Tim Cone laban sa team ng Hong Kong at ito ay sina Dwight Ramos, Justin Brownlee, Kai Soto, Japet Aguilar, Carl Tamayo, Scottie Thompson, Kevin Kiambao, AG Edo. Pero manonood na muna itong si AG Edo dahil hindi pa ito 100% na nakarecover mula sa kanyang injury. Si AG Perez, Calvin Oftana, Jamie Malonzo at Chris Newsome. Pwedeng-pwede na nga ito laban sa team ng Hong Kong at nakita rin natin na nagkukulaps talaga ang team ng Hong Kong sa laro at natatambakan rin sila ng mga teams na palaging tinatalo ng Gilas team. Thailand laban sa team ng Hong Kong 101-88 ang score at alam naman natin na tinatambakan nga ng Gilas ang team ng Thailand at hindi pa natin nakita na tinalo ng Thailand ang Philippine men's basketball team o ang Gilas team. Makikita natin na tinambakan ng Thailand ang Hong Kong at ang Gilas naman ay tinambakan ang Thailand kaya naman mas malaki ang chance ng Gilas na manalo sa kanilang first game na ito. Kay Soto nga ang isa sa inaasahan natin na magdo-dominate sa larong ito at nakikita naman natin na kaya niya dahil na rin sa height advantage at yung improvement nga niya sa pagposte malapit sa basket ay lumilitaw na nga rin at palagi siyang nabibigyan ng foul ng kanyang defender sa Japan B1 B-League. Kitang-kita nga natin base na rin sa mga nakaraang laro ng Gilas at Hong Kong ay mananalo ang Gilas sa game na ito. Narito ang ilan lamang sa mga highlights ni Kai Soto sa Gilas team na kung saan kapansin-pansin ang naitala ng FIBA na 5 blocks ni Kaiju sa laro nilang ito at FIBA mismo ang nag-record nito. Mas mabigat ang nakamatchup ni Kai sa game na ito kumpara sa team of players ng Hong Kong pero 5 blocks ang kanyang nagawa. Umatake ang kalaban nilang player pero itong si Kai nga ay nasa loob na ng paint at ito yung area na kung saan talagang angat ang kanyang laro at binigyan niya ng isang malutong na block ang kanilang kalaban sa play na ito. Maging dito nga rin ay alam ng kanilang kalaban na merong Kai Soto sa shaded area pero pilit pa rin itong umatake sa basket kaya ang resulta nga ay isa na namang Kaiju block. Hindi biro ang 5 blocks sa isang laro at isa ito sa nagpapatunay na isang magaling na rim protector itong si Kai Soto. Hindi natin gaanong nakikita sa mga ibang Pinoy local players natin ang 5 blocks sa international competition at yung explosiveness nila sa depensa ay hindi rin kagaya ng nagagawa ni Kaiju. Pinalipad na naman ni Kai Soto ang bola sa play na ito at walang nagawa ang kalaban kung hindi ay tignan na lamang ang kanyang tira na lumilipad palayo sa ring dahil sa block ni Kai Soto. Maganda ang nagagawa ni Kai kapag nasa loob na nga ito ng paint, mapa-opensa man yan o depensa. Sinubukan ng kalaban na daanin sa bilis ang tira para hindi mahabol ni Kai pero itong si Kaiju nagawa pa rin na mahabol ang tira ng kalaban, mas naging mabilis ang reaksyon niya sa play na ito. Maliban nga sa explosive na play at highlights ni Kai, sa game na ito ay panalo pa nga sila. Tuloy na tuloy nga rin sa NBA Summer League itong si Kai ngayong 2024 at nauna na nga itong nasabi ng kanyang agent. Delikado nga talaga ang team ng Hong Kong laban sa team ng Gilas at alam niyan ng nakararaming analyst at nanonood sa laro ng Gilas. Unang-una, hirap ang Hong Kong na makapasok sa FIBA Asia Cup pa nga lang, habang ang Gilas ay madalas o palagi na naglalaro sa FIBA Asia Cup. Pangalawa, natatambakan ang Hong Kong laban sa mga teams na palaging tinatalo ng Gilas kagaya na lamang ng team ng Thailand. Posible pa rin naman na matalo ang Gilas dahil meron tayong upset na tinatawag pero ang tsansa na mangyari ito ay mababa lamang. Prediction natin sa larong ito ay mananalo ang Gilas team laban sa team ng Hong Kong at uuwi naman sila para sa Gilas home court game laban sa team ng Chinese Taipei. Maganda ang simula ng Gilas at panalo kaagad ang kanilang makukuha at ito ay dahil na rin sa may maganda silang game plan galing na rin dito kay Coach Tim Cone. Ang binubuo nga ng Gilas ay yung solid core kaya naman hindi gaanong babaguhin ni Coach Tim Cone ang kanyang lineup at ito ang gagamitin niya ng 4 na taon. Kung may babaguhin man siya sa lineup ay mukhang hindi lalagpas sa 3 players ang kanyang papalitan at magpapalit nga lang si Coach Tim Cone kung merong injury ang ilan sa kanyang mga players dahil walang gaanong option kapag injury talaga ang kalaban. Maging ang nagbabalik na si Carl Tamayo ay magpapakitang gilas laban sa team ng Hong Kong at alam rin natin na magaling si Tamayo, merong height at shooting. Yun nga lang ay hindi ito gaanong nagamit ng Ryokyu Golden Kings at naging limitado ang kanyang playing time sa team na ito. Kapag naging maganda ang performance ni Carl Tamayo dito sa first window ay pwedeng makapagbigay nga rin ito ng daan para mabigyan siya ng mas magandang offer mula sa iba't ibang liga at teams. KBL ang isa sa matunog na destinasyon ni Carl Tamayo at may posibilidad rin na dito nga siya maglalaro kasama ni Bilangel, Ren Sabando at iba pang mga Pinoy basketball players na naglalaro dito sa KBL. Sa play na ito, kahit 3 ang nakabantay kay Kai Soto ay wala silang nagawa dahil sa height advantage na meron si Kai at ganito nga rin ang mangyayari laban sa team ng Hong Kong. Solid nga rin ang batang core players natin na sina AG Edo, Kai Soto, Carl Tamayo at sila ang nanatili hanggang sa napunta sila sa Gilas Senior Men's Basketball. Silang 3 ngayon ang aasahan natin na magtatagal nga rin sa
sa Philippine National Basketball Team. Nagpakita nga rin itong si AJ Edo ng kanyang lakas sa Japan B1 B-League at maging itong si Kai ay maganda ang naging last 2 games sa team ng Yokohama. Carl Tamayo ay nakagawa rin ng magagandang plays sa team ng Ryokyu Golden Kings sa limited playing time na ibinibigay sa kanya at bata pa nga ang mga players natin na ito at patuloy pa rin ang kanilang magiging improvement bilang mga Gilas players at international players ng kanilang liga at team. Mukhang tama nga lang na pumunta si Carl Tamayo sa KBL kapag nagkataon dahil na rin sa may kasiguraduhan na gagamitin siya dito at maibabad nga rin sa laro. Sa kalidad ng kanyang laro ay pwedeng maging isa siyang starting 5 dito at posible na dito niya makita ang team na magtitiwala sa kanyang kakayahan kagaya ng ginagawa ng anyang Jung Kwanjang kay Renz Abando na ginagamit sa quality minutes. Alam ni Kai na mabigat nga rin para sa kanya ang hindi makapaglaro sina AJ Edo at Junmar Fajardo at mapupunta nga sa kanya ang trabaho imbis na relax ito kapag merong AJ Edo at Junmar dahil solid ang kanilang rotation ng mga bigs at dahil sa walang AJ Edo at Fajardo ay masaya siya na nagbabalik si Japet Aguilar para meron siyang katulungan sa loob ng paint. Game din na nga at magkakaalaman na mamaya at 100% tayo sa ating prediction na Gilas ang mananalo laban sa team ng Hong Kong sa kadahilanan na rin na Coach Tim Cone ang coach natin at ang mga players nga rin natin ay mabibigat kagaya ni na Justin Brownlee, Dwight Ramos, Seiji Perez, Scottie Thompson at sa apat pa lang na players na mga ito ay may kalakasan nga rin ang firepower ng Gilas. Gusto talaga ni Junmar na maglaro, yun nga lang ay pinayuhan siya ng kanyang doktor na magpahinga na muna at ayon nga kay Coach Tim ay inaasahan na makakapaglaro sila ni AJ Edo sa second window. Hong Kong at Gilas ang laro natin ngayong araw at gaya nga ng nasabi natin ay mananalo ang Gilas team sa game na ito.